Good morning, my buntag Pilipinas. On the max yo. Lori Isay gamit natin ngayon guys sa support local. Like and subscribe tayo guys. Dito naman tayo sa mga issue natin ngayon. Bagong issue ngayon. Ano ba mga bago luma issue ngayon guys? Sagol Bisaya Tagalog ta guys kay para dami makaintindi ba? Intindi ha. Wa sa tamong connect ko guys hining yung katakatawa kay piki kayo. Kan kay tag mga connection dire. Tus storya na to. Issue karon guys, so grabe naman Pilipinas guys. Ano naman nangyari ngayon sa ano natin guys, bayan natin, no? Ano pa yan, paano kaya natin yan maano guys? Naman Tagalog sa ano, yung ma-solve ba, to resolve the ano, yung mga issue dyan. Grabe naman, daming corruption dyan guys, yung tawag nito ng flood control anomalies. Grabe guys, saan naman na guys yung pera ng kuan mo ko na guys, pera ng bayan yan kasi nga DPWH part of ano yan, agency ng ano, gobyerno. So siyempre, kung may mga project diyan, saan 'di ba? Saan kunin yung pera, 'di ba? If I'm not mistaken guys, siyempre, 'di ba, kung national budget siya, so galing yan sa lahat ng mga budget galing Malacanang yan. Pirma yan ng presidente na ito i-release itong budget na ito. Hindi, galing pa yan ang Congress 'di ba? Congress yung approve diyan yung appropriation, ano ba yan, mga ganyan-ganyan diyan, budget appropriation for sa paladina. So diyan papunta yung decision galing yung pera, pirmahan yan ng ano. So for example, hanggang Congress, siguro in the Philippines, Congress yung ano dun, yung siguro kasi yung law natin na subject natin sa college, ano lang yung parang superficial lang ba, no? Yung mga konting law lang. Pero dito sa ano, di natin na-tackle yung saan kunin yung mga budget na gamitin para sa for Philippines, no? Nga budget for procurement, infrastructure, gamitin sa mga agencies ng sa Pilipinas, no? For health, education, yung ganyan. So doon ko nalaman yung mga budget appropriation diyan galing pala sa Congress, no? So yan, may mga meeting sila diyan, ito na approve na. Ba? Yung bagong ano ngayon guys, alam niyo ba yung bagong ano ngayon, budget 600 billion ba yun o trillion ba yun? Basta na-approve na yan guys. Ang billion na 600 billion for ano lang yan guys, para sa DPWH lang yan, no? Grabe, ang laki-laki guys. Pera yan ng ano guys, kasi yung ibang pera, mga income tax diyan, di ba? Sa income tax yan galing Kaya siyempre, sabihin natin na pera ng sambayan ng Pilipinas kasi nga grabe naman din Pilipinas, may value added tax pa din, di ba? May tax na mas value added tax pa, yung value added tax kaya ano yan Sinong nagpasa ng ano yan, law? Ralph Recto yata. Dati, senador ba yan? Congressman. Kaya nagkadami ang bayarin guys, no? Kunting ano malan, bayad ng mga tax. Siyempre, magagalit talaga yung mga taong bayan ba? Kasi pera yan sa gobyerno yan. Hindi naman pera ng isang tao, pera yan ng bayan na nabayad ng buwis sa BIR, Internal Revenue. Yan, papuntang yan, magamitin yan sa pangsahod ng mga tao, sa mga public works. Yung mga nag-work sa government employees ba, doon ang nagbayad dyan, yung pera dyan, budget, sa tax yan, lahat. Biruin mo yan guys, kung ano yan, sabihin natin na 682 billion budget for DPWH. Di ba? So, ang laki-laki niyan guys, tingnan nyo yung dyan, tapos nakabulilaso yung dyan, sila lang sige, magagawa ka ng mga ghost project dyan, pero yung sa akin
30% sa akin, yung pinaka-head nyo, sige, bigay nyo lang sa akin, yung ganito, ilang billion na yan. Tsaka sa Congress, yung mga congressman man, mga congressman pa na involved dyan, naghingi din yan sila. So, tatawag-tawag yan, oy, Dol, engineer, sino ba yung head natin dyan sa DPWH na overall head ng DPWH, no? Yung sa akin, huwag niyong kalimutan, ilagay sa lang, attache case. Ganyan yan, guys. Magkano ba sa akin? Basta 30% of your all of your budget there sa lugar lang yan ng Bulacan. So, laki-laki yan, guys. May sahod pa sila. Siguro mga sahod ng congressman ngayon, siguro 100,000 sila monthly. At saka, di ba? Plus, may pa yan dyan sila. Tinatawag nila kickback, guys, ba na. Sige, aprobahan ko yan na may project kayo dyan. Basta meron sa akin. Mga ganyan-ganyan ba? Di ba? Bakit? Nalaman nila 2018 pa yan na galawan nila dyan. 2018, baka ngayon lang yan nalaman. Pero dating galaw na yan dati pa. Sa mga 1980s pa yan siguro nagalaw. 1970s, no? The corruption of the government because of the money, money ng pera ng yan pera ng taong bayan yan, guys, nagginalaw ng mga buhaya. Kaya yan, guys. Pero para sa akin na in my own sa project ni yung tinawag ng yung Dacopol Diskaya, guys, kung honest lang sila sa nila, mga ba, di ba, marami silang bidding, guys. Mag-bidding ka ako. Example, ako, kontraktor ako, asali ako sa bidding. Iwan ko kung pwede ba yan sa na 2, 4 na company mo, 6 mo kumpanya mo, magbibidding kayo ng isang project, ganyan. Para sa akin, bias yan guys kasi pag hindi ka ma-approve itong mo, siyempre mas malaking chance na ma-approve yung ibang pangalan ng business mo kasi kayo lang nagbibidding dyan, di ba? Tsaka may kapit ka pa sa loob ng DPWH. Na yun, corruption yun. Dapat isang isang business permit lang. Si Atolpolano, Juan, si Juan Pedro, ganyan, isa-isa. Tapos bidding kayo. Sino ang mas mura na makagawa ng ganito, makakonstruct ng ganitong, building, multipurpose building, bridges, tsaka road construction, mga flood control, mga dike dyan. Ikaw yung panalo kung ma-award sa'yo yung project. Sa kanila kasi dyan, ginawa nila 9 ka company. Iba-iba lang yung pinahawak na manager, pero isa lang yung may-ari ng tinawag nila na business permit. Nakinig tayo sa Blue Ribbon hearing ba. Di ba? Yan hindi bawal yan. Hindi pwede yung ganyan na kayo lang pala po. So the same person rin ang nanalo. Kahit hindi na-award sa isa, pero akin din yun Di ba? Ganyan ba? Walang problema kasi ito si yung construction niya hindi na-approve. Sina-approve yung isa. Di, sa'yo na yun. Ikaw na, panalo ka pa rin kasi sa'yo pa rin na-award yung project. Kaya walang fairness, puro mga bias. Sila lang dyan sa gobyerno nila, sa project ng DPWH na binigay ng DPWH kasi may bigayan sila dyan sa loob, no? Yung inside job ng mga DPWH engineers dyan, binibigyan nila ng pera para yung yung project makuha nila. So, bawal din yun. So, kaya nga, siguro, yung Diskaya Couple, siguro may pinaka-head sa kanila dyan. Siguro nga, ito, gawin mo pag ayaw mo, hindi kita bigyan ng project. Yun ang doon na yun ng korupsyon. Kahit magbigay ka ng pera-pera under the table, korupsyon din yan Huwag ka magbigay. Kung na-award sa'yo, honestly, na-award sa'yo talaga, sa'yo yun, yung award ng project. Hindi ka kailangan magbigay dyan kasi may mga sweldo yan sila, ang gobyerno. Mga tao dyan, government employees, they have their salary. No? They're working for that one. And there's no need for you to give up mga dyan, under the table ka pa dyan, di ba? Yan na kasi nakasanayan sa mga sa iwan ko kung saan na that values, attitude or traits na nakuha ng mga Pinoy na bigyan mo yun si kasi na award ka sa project mo.
bigyan mo naman ng konti, ano ba? Bawal yun eh. Bawal yung ganyan-ganyan. Siguro, bigay ka pagkain, ganyan, mga siopaw. Pero magbigay ka ng 1 million, 5 million, 10 million, grabe naman yan. Ang taong bayan dyan, nagugutom. May mga bata dyan, walang kinakain, masakit ang tiyan, tabi-tabi, may baha na, bumabaha na. Kayo dyan, ang laki-laki ng bahay niyo, di ba? Kaya nga, may mga project sila, sila, outreach program, ganyan mga, kasi nga, dami silang pera, pero, kulang pa yon. Pero nga, siyempre, nabigay sa kanila yung tawag na project, na ilang bilyon yun ng project nila sa, kasama pa Ghost Project. Dami-dami nilang pera. Diba? Biruin mo, bahay parang parang mall, mega mall. Kaya ma-question ka talaga dyan, di ba? So, you'll be questioned with that one, and then your assets dyan, dami mo mga imported cars dyan. Maka-question ka talaga. Bili ka ng mga Maserati dyan, Ferrari. Mahal-mahal yan. $200 million, $200,000 yan dito sa Amerika eh. Mga ganyan-ganyan. Kaya maano ka talaga, magkano ba income mo, ma-interview ka talaga dyan na mag-ano ka ng tax, malalaman dyan saan mo kinuha yung pera pambili ng mga ganyan-ganyan. Alam mo naman din sa Pinas, grabe mga silusa dyan, mga siluso dyan. Report dito, report doon. Pag makita na lang ka, mag-report na naman yan. Kaya walang talaga paano maasinso yung Pilipinas. Kung sabihin natin na bangon Pilipinas, sama na niya na the Philippine government, paano natin gawin yan, yung mga ganyan na mga bagay-bagay na mag-improve ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba? So, sinong presidente kaya? Ngayon na presidente, the current administration, nagkagulo-gulo, tao din naman nila, first cousin niya yan si Romualdez, tao din yung pumalit, niya yung pamalit, yung cousin niya nga yung bago ngayon. Congress ng Senate si Congress na pumalit kay Romualdez, tao din yan ni BBM eh. Kaya nga nagkagulo-gulo, iwan ko kung hindi naman perfect yung talaga ng Duterte administration, pero at least, di ba? Kita naman natin yung peace and order, yung ganyan, war on drugs, na reduce na yung mga cases ng mga bintahan ng mga droga, di ba? Tsaka yung mga poser dyan, na sila, di ba? Takbuhan na nagsialisa na. Ngayon, bumabalik. Kasi walang programa ng mga about paano ipapatuloy yung pagsugpo ng mga drugs dyan. Ngayon, inatupag nila ngayon na magkukorupsyon. Kaya ngayon, big corruption yan, billion, trillion ang pera ng taong bayan ginamit ng mga ilang tao. Yung kaban ng bayan ay binuaya ng mga buaya sa ilang buaya dyan sa may congressman at saka ilang mga government employees. Nabiruin mo na nakita doon sa YouTube, grabe ang ganda ng bahay parang mall na may bilyaran pa, may sing-along, tapos ang ganda ng kusina. Pera ng yan, sahod nila yon siguro. Sahod nila yon halo-halo, pero meron yung mixed with mga under corruption din yun, tawag doon. Money is evil. Pag ginawa mong kaya nga yan na sila na vulgar na sila kasi sinabi na ng disgaya na ito involved ito yung leader, paano ito ginawa ng mga ganito, doon kami nagbigay ng pera para mabigyan ng project. Kaya ngayon, may mananagot talaga dyan siguro para sa akin, sila talaga, yung mga involved dyan na mga pangalan dyan, kung with due process of law lang, dapat maano talaga sa panagutan nila yan, at saka dapat makulong sila. Makulong sila kasi for how many years happy sila. Ngayon, it's time for them na mabulok sa kulungan naman for siguro 25 years, imprisonment yan mga ganyan siguro for me kasi yan fraud at saka may halo pang mga plunder. Ano ba yung plunder na yan?
may halong ano pa diyan, basta mga corruption 'yan eh. Iwan ko kung may bail ba yan, parang walang bail yung mga ganyan eh. Dapat mag-ano ka eh, dapat makulong ka talaga, ilang years dyan. Tiruin mo, dami nagugutom, daming baha dyan. Ang nakapunta ko na sa Manila, ang traffic pa. Tapos, ngayon, baha daw sa anong area ng baha dyan, sa main city dyan. Bulacan, ano ba yung area na yun? Pampanga, Pangasinan, ano ba yan, mga province yan, di ba? Kita nga sa video, baha eh. Diba? Ngayon para September to October, ano yan eh, mga rainy season at saka mga storm season yan, mga grabe na mga hurricane, mga ganyan, bagyong upong ba yun, saka Paulo. Mga tao, kababayan natin kawawa, di ba? Kung binigay na lang ng mga sa pera dyan ng mga tao dyan na kawawa o gutom, mga bata na walang sinelas, mga schools, public schools na walang gamit, walang mga laptop, walang mga ano, so sana doon na lang nila binigay, sana. Binadgetan na lang nila dun. Sa education, sa health, no, libreng paggamot. No, libreng hospital, zero bill. Kasi pera ng bayan, dami pala ng pera nang lumalabas dyan sa Blue Ribbon. Saan nagpuntahan na, nilalaro lang sa casino, tapos naglaro kayo ng casino gamit ng mga pera ng bayan, 10 million, talo. Ako nga dito, nakalaro ako ng casino dito sa Amerika, ano lang, nanalo ako, $100 lang, 200, ganyan. Grabe naman yung $10 million, talo pa. So that's that's a corruption talaga yan. Dapat yan, masugpo na yung corruption na yan. At alisin nila yung mga tao dyan sa mga politician na yan, mga corrupt, alisin yan. They will be replaced or erased, no, eradicate politicians that are very corrupt, no, especially the administration now. Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita from 2022, 3, 4, 5, 3 years, no, with administration, dami na mga nang silabasan na mga issue about corruption and the flood control anomalies, no. Alam niya na ni BBM ng ganyan, ngayon di lang niya namomonitor yung mga kasi niya, Waldes. Dapat being a president, alam mo yung galaw dyan eh, ng mga reports dyan eh. Alam mo yan eh, left and right, alam mo yan, kasi hawak mo lahat, hawak ng presidente yung Department of Finance, and ano pa bang hawak ba? Parang 4 na agencies yan eh. Dapat hawak yan ng presidente. And then dapat vice president should handle finance din siguro, no? Kaya tinira pa nila si Inday Sara ngayon, no? Kaya nga yung nagkagulo-gulo yung gobyerno, sana panalangin natin, no, sa may kapal na magkaroon na ng how to solve these issues of corruption in the government sa Pilipinas, na being na mamamayan sa Philippines, no. Kasi nagpapadala tayo ng mga dollar dyan eh, sa Pinas eh. Kaya nga, ewan ko kung mga dyan, may mga intervention naman dyan kung paano, how to, siguro. May mga magagaling dyan at nakamababait na mga politician din eh, dyan sa Pinas, no. Hindi naman lahat talaga corrupt, pero siyempre naman iniiwasan natin yung mga ganyan, no. If you are very corrupt in a small thing, small matter, how much more in a bigger bulk of money, no, money, very very yan eh, hot na yan eh, mga yan eh, masilaw sa mata yan eh, yung tinatawag natin ng mga picking diamante. Kasi nga pera yan, pag ginamit mo yan, hindi mo pera yan, at the end, no, darating ang araw, pagsisihan mo, at darating ang araw na ikaw ay din, babagsak yung career mo, bagsak lang ang pera, magkasakit ka, mamatay ka. Yung ganyan eh, basta pera ginamit mo into evil things. Hindi mo naman pera yon, ninakaw mong pera,
ng taong bayan, babalik sa iyo yan. Ang babawiin yan, buhay mo yun. Magkakasakit ka ng cancer, mga ganyan. Oh. Kaya nga, itong vlog natin guys, sana maano natin guys, sana no, panalangin natin no, from sayang naman mga pinaglaban ng ating mga heroes no, na to become the independent, one of the one of the best countries in the world, no? Third world countries, Pilipinas. Sana ayusin naman natin yung ating panggobyerno dyan na very basic. The budget, finances, Department of Finance, Department of COA ba yan, yung mga audit dyan. And the release of money. Dapat paigihan yan, study natin kailan ang release ng money, ito, saan napunta, saan agency nakapunta ito, sa mga project, public works, sa mga education, department of ano dyan. Yan ang mga importante na tulungan natin. Mga PhilHealth, mga ganyan ba, na PhilHealth insurance, sa pupunta mo doon, kunti na lang bayaran mo. Kasi pera naman ng bayan yan at may budget yan. May budget nga, DPWH, ang laki-laki dyan, binulusa pa. O paano yung mga nagkasakit dyan, may cancer, may dialysis, ano-ano pa ba dyan, mga operasyon dyan, mga mahirap, kasama dyan sa Manila, di ba, dito sa Mindanao, Visayas, no? Nagkagulo, kawawa, mga kasama natin dyan, mga kababayan natin dyan sa Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, no? At saka yung project ng Mindanao, yung ni Congressman Ropos, sana naman ibigyan ng project, bigyan ng budget dyan, yung train. Maganda kasi yan train kasi straight na yan going to the airport or airport to Iligan to Lanao, yung mga ganyan, magandang project yan eh. Train, papuntang hanggang Puerto, diretso sa airport, maganda yan, ang ganda na project yan. Just kung dito ipapadaan sa coastal road, tas kitang-kita yung dagat sa yung Makahalar Bay, ganda ng project na yan eh. It was a very very good idea na ni Congressman Ropos Rodriguez. Saludo ako diyan. Ayo, uncle yan eh, kasi kasama yan ng daddy ko eh. Kaibigan niya ba sa school. Ganda nga yung coastal road doon eh, sa Cagayan. Dito sa gilid ng dito daan lahat ng mga trucks para iwas traffic na dito sa main road sa may main road dyan papuntang Iligan. Kalimutan ko ng pangalan dyan eh. Recto, klaro Recto ba yan na road na yan ha? Di ba? State yan, 4 lanes yan, dalawa-dalawa, kaso traffic kasi nga booming na kayong Cagayan de Oro ngayon. Very improving city no, sa Misamis Oriental. Kaya nga kung pwede sana mag road widening kaso may na yan dyan eh, may nakatira na yan dyan sa gilid-gilid ng road eh. Kaya nga maghimo na lang diversion road, gawa na lang diversion road going from east to west, papuntang doon sa Iligan, Lanao, no? Yung Panguil Bay, project yun ni project ng yan eh. We congratulate the effort project ng administration ni Duterte yun eh. Natapos sila, opening inauguration by BBM. So naman na BBM doon na kay Duterte project yun. Tapos na kasi may budget na yun. Japan yata nag-construct nun or Korean. Maganda kaso lang lang siya, dalawang lane, di ba? Going there and then back. 2 lanes lang siya eh. Pero 2 lanes ba yan? Basta parang ang liit lang na so yung biyahe mo going to the Misamis Occidental, going to that area sa papuntang Occidental yan eh, papuntang yan eh, Plaridel, ganyan, Misamis. Siguro mabawasan na lang ilang minuto, no? Kasi 1 hour yan yung almost 1 hour na patabok yan sa tulay. Sa tulay, kung mag-barge ba, barge yan dati diyan sa Lanao. Kaya nga ganda ng Panguil Bay. Hopefully makauwi tayo ng Pinas. Puntahan natin, magbablog tayo dun. Alright.
So shout out dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika din, yung mga kaibigan natin dyan, mag-comment din kayo, shout out if you, support the channel kasi kunti na lang yung subscribe 1,000 yan mahigit ngayon 1,000 na lang, baka may nag-unsubscribe. We will try na tayo mag-regular yung natin, pag-usapan natin mga issues sa Pilipinas ba. So panalangan natin na sinong managot sa mga mga issue dyan, flood control, anomalies, ilang bilyon na pera yan, sus, grabe yung pera dyan, makalilisang na mga kwarta, no, ipanggamit sa mga pipila nga mga buaya diya sa panggobyerno. Ay, alright, this is Carmore. So you like to subscribe in Carmore yung channel ko ito. I'm using my wife's channel. Subscribe din natin guys. Alright, this is Carmore on the mix. Yo, mabuhay Pilipinas. Yo.